actually isa ito sa mga masasabi nating success story 'no, talagang, mamaya i-share niya siguro yung journey niya 'no, bilang 4Ps, bilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ano yung mga natutunan niya sa program. Maganda po yun at, maganda rin yung feedback kung paano ba mas mapapaganda ang programa. So isa sila sa talagang, tinulungan ng programa. Sige, so currently nandito po siya sa ating, phone patch, naka-phone patch siya ngayon. Magandang umaga po, Miss Kane, inig ba? Morning po. Ayan, sige po. Naririnig niyo po ba kami ng maayos? Opo. Ayan. Miss Kane, so una po sa lahat gusto po namin kayong i-congratulate sa pagiging top 1 sa recent na licensure examination for elementary level na teachers. Congratulations po, ma'am. Thank you po. So, Miss Kane, puwede niyo po bang ikwento sa'min kung ano po yung naging journey niyo po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at hanggang po sa ito po na naka-graduate po ay naka-top 1 po kayo dito sa ating examination? Naging beneficiary po ako ni mama nung taong 2014 kasi, um, nung taon po kasi na yun, we were really starting from scratch. Kasi nung 2012 nasalanta po kami ng Super Typhoon Pablo. Tapos walang natira sa'min. Lahat nung pangkabuhayan namin yung mga, binubuhay nilang mama, yung mga baboy, yung mga, manok, lahat-lahat walang walang natira talaga sa'min. So, hirap talaga yun. And thankfully, yun nga, nakapasok si mama sa 4P noong 2014. And if my memory serves me right, I was grade 7, I think, at that time. Tapos, it helped in a way na, that time kasi, ako kasi yung type ng student na medyo hindi ako demanding sa parents kasi nakikita ko na nahihirapan sila. So, thankfully naman, with the help of the grant, natutulungan ng kahit pa konti-konti yung sa education, especially kasi nahihiya ako manghingi para yung kunyari para sa pang-project, gano'n. So medyo hindi ako masyadong nagde-demand a lot from my parents. And thankfully, merong, um, yun nga, yung grant kasi nakatulong talaga. And then, sa college naman, I didn't feel like I was struggling that time financially because I was able to avail the said Unipass TES scholarship. And then kasi parang it was once kasi 4 piece beneficiary ka, you will be, I think, prioritized kasi you are coming from low income families. And then yes, I was able to avail that grant. And then every SEM I receive 20,000, and then so that's like 40,000 a year. So yun, sobrang tulong po talaga sa pag-aaral ko nung mga grants, nung mga scholarships na na-avail ko. And actually po yun rin po yung mga nagamit ko nung nagre-review ako sa like pambayad na review center. So, kaya fast forward now from 2014 to like 10 years, I may say, eto na tayo ngayon. So, luckily naman po, nag-top 1 sa board exam. And actually, until now, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang, isa pa rin siyang parang mahabang panaginip. But, eh, since we're doing this interview, parang siguro totoo na 'to. Opo. Miss Kane, actually kasama po namin dito ngayon yung mga iba nating kasama sa media, pati po yung director ng, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, si Director Gemma tsaka po si Sir Raymond Burgos. Isa po yun sa actually ma'am, isa po yun sa mga kinaka-proud po natin 'di ba Director Gemma, yung ganitong mga success stories, 'di ba po? Hello po sa inyo. Mm. Good morning po. Ma'am Kane, aside from the grants po na naibigay po ng 4Ps, tama po ba na nung time po na nag-aaral po kayo, kumuha rin po kayo ng mga part-time job para kumbaga maka-supplement po dun sa mga pangangailangan niyo po sa school? Opo, kasi yun nga po, hindi po talaga ako yung type ng anak na nanghihingi. So, ang ginagawa ko po nung college,
like say for example, we have like schoolwork. I finished mine early so that I can accept academic commissions from my classmates kasi may mga iba po kasing students na hirap i-balance yung time nila kasi may mga working mom na students. So yun, ano po, ina-accept ko po yung mga pinapagawa nila tapos binabayaran po ko nila. And this helped me a lot po. Really like helped me sa mga requirements din me Hmm. sa college. Siguro po Ma'am Kay, ano po naging reaksyon ng mga magulang niyo nung nalaman niyo na nag-top 1 kayo? Grabe, sigaw kami ng sigaw, ang ingay namin kasi nung the day po na nag-out yung result, kasi akala namin kasi May 24 yun. So, akala namin 23 mag-a-out na siya kasi sa website po ng PRC, parang 99 point something na yung loading. Tapos parang konting-konti na lang talaga. Tapos sa May 24 na po talaga siya na-release. And then, parang normal day sa bahay lang po yun. Tapos parang nung nag-out yung result, ang ingay-ingay namin. Sobrang iyak ko tapos sila mama, hindi naman sila umiyak pero sobrang saya nila. Si papa sobrang saya rin po. Congratulations po sa inyo at saka sa mga magulang niyo po. Pero, Ma'am Jane, isa din po sa mga nabanggit po sa'min is, ngayon po meron din kayo ng tama po ba, meron na kayong lupa na nakuha din, yung 200 square meters na lupa na nagtatayo na rin po kayo ng inyong bahay, tama po ba yun? Opo, ah, kasi po parang my parents work hard for this po kasi na makuha po ito, yung lupa namin. Kasi para yun nga, palipat-lipat po kasi kami dati. Parang dati nakatira kami sa yung kabilang area dito sa ano namin, sa Katigal, sa hometown namin. Tapos till sa lumipat kami dito sa ngayong tinitirhan na namin. Pero before, hindi pa po talaga ito sa amin. And then my parents, pinag-ipunan, pinaghirapan para iba kasi po yung sa inyo talaga eh. Kasi hindi ka matatakot na magtayo ng bahay kasi hindi ka mapapaalis. So, yun po. Luckily, by God's grace po, meron na po. Ma'am Jane, with that po na meron na kayong, naka-top 1 po kayo sa inyong LET licensure examination, tapos meron na kayo nakapagpapatayo na kayo ng inyong bahay. Ano na po yung mga future niyo po na plano? Mag-a-apply na po ba kayo sa school para maging teacher po ng ating mga kabataan? Susunod yung mga hakbang? Luckily po, thankfully kasi 'pag top 1 ka pala ang daming offers na darating sa'yo. Hmm. Tapos nag-offer po yung marami pa akong offers na natanggap. Nag-offer po yung review center ko, gusto nila maging lecturer ako sa kanila. Tapos nag-offer din po yung university ko, they, offered a teaching post. And now po, I'm weighing options po kung saan po ako ilalagay, kung saan mas kailangan. Pero ano po, sigurado sa may kalalagyan kayo. Ah, Yun nga po. Masayang-masaya po kami para sa inyo, Ma'am Kane. Tama po ba ang isa niyo pong offer ay galing po dun sa Davao Oriental State University, tama po ba? Kung saan po kayo nag-magna Opo. cum laude? Opo, opo. Mm. Sige po, abangan po namin yung mga susunod niyo po na mga steps. Looking forward po kami sa mga update sa inyo, Ma'am Kane. At this point, meron po ba kayong gustong message sa mga iba po nating mga beneficiaries ng 4Ps at saka po sa mga iba po na nandun pa po sa ating programa ngayon? Sa lahat po ng mga 4Ps beneficiaries ngayon at, lalong-lalo na po sa yung mga, batang nag-aaral ngayon na ang masasabi ko lang po na kung, ang sitwasyon niyo po ngayon ay kung sa tingin niyo ang hirap tapos yun, na-mention ko na rin po ito sa aking previous interviews na yung parang masasabi mo na minsan parang mawawalan ka na ng pag-asa kasi feeling mo parang like ang hirap i-break ng cycle of poverty lalo na 'pag wala kang generational wealth. Pero po, para po sa mga 4Ps beneficiaries, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Tapos, um, kasi po
it's really possible po to get out of our situation, to get out of the situation, to get out of that very difficult situation as long as po na like we work hard enough sa mga goals na na-set po natin. And of course, since marami na rin po kasi tayo ngayong program, like the 4Ps, and then kung gusto mong mag-proceed po ng college, marami na po rin kasi tayong programa na pwede pong makasustain like the free higher education as well as yun nga po yung mga scholarship tulad ng yung tertiary education subsidy na pina-prioritize po talaga yung mga 4Ps beneficiaries. So, ngayon mahirap, pero if kinaya ko, sigurado ako na kakayanin mo rin. Thank you, Ma'am Kane. Maraming pong salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga dito sa ating media forum. Kasama po sila Director Gemma, sila Sas Raymond, pati po yung mga kasama natin sa media. Maraming salamat po. And again, congratulations. Congratulations po sa inyo. Thank you po. Thank you. Sige po. Director Gemma, baka meron kayong parting shot, final words sa ating mga kasamahan sa media. Maraming salamat, Sas, at saka kay Director Lara, of course, sa ating mga media partners, sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta. Sana po samahan nyo kami kung paano natin no ma-i-inform yung ating public, lalo na yung mga beneficiaries, no? Kung what is the program is all about, ano pa talaga ang kanyang intensyon, at ano naman yung kailangan ibalik ng ating mga beneficiaries, no? So, kailangan kasi turuan din natin sila na kung paano nila alagaan itong programa at maipakita na ang pera ng gobyerno, no, ay napupunta sa tamang beneficiary, at yung lahat ng ginagastos ng gobyerno ay nakakarating doon sa ating mga beneficiaries. So maraming salamat, at sana po mas lalo pang maging mabunga yung ating partnership, at tuloy-tuloy po. Nandito lang po ang 4Ps, no, anytime po with the team of Sas Burgos, magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat. Sana po mayroong susunod pa rin na mga immersion activities, kasi kailangan mismo kayo ang gusto kong makakita, makausap yung mga beneficiaries, kasi that's the time lang na talagang mas ramdam na ramdam natin kung ano ang nasa sa loob ng ating mga beneficiaries. That's the time we can always empathize sa ating mga beneficiaries, kasi ganun lang, ganun talaga makakatulong lang tayo kung naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. Maraming salamat.